Tinalakay ngayon sa Malacanang kung paano gagastahin ang pondo para sa social services ngayong taon. Para sa update, live na magbabalita mula sa Malacanang si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, mas mataas nga ang pondo ng DSWD ngayong 2026 at anong mga plano ang nilatag ng palasyo para rito? Yes, Angela, mahigit 264 billion pesos yung pondo ng DSWD ngayong taon. Ilalaan daw yan para sa tatlong competency ng ahensya. Una dyan yung social welfare, development at yung disaster response. Yung IX program ng DSWD, pinaglaanan niya ng 63.90 billion pesos. Nandyan din yung supplemental feeding program para sa mga mag-aaral na tumaas mula sa 3.4 billion pesos ang itinaas na nasa 9.56 billion na ngayong taon. Haba na raw kasi yung bilang ng feeding program o feeding days mula sa 120 days patungo sa 180 days. Samantala, tumaas din ang budget para sa social pension sa mga senior citizen. Mula sa 49.8 last year, nasa 51.8 billion ngayong taon. Dahil dito, makaka-accommodate na daw, Angela, ng karagdagang mahigit kalahating milyong senior citizens na nasa waitlist ng ahensya. Julie, nakaschedule na bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa UAE simula ngayong araw. May update ka na ba dito? Angela, hindi pa raw nakakaalis patungong UAE si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay Palace Press Officer Claire Castro, kaga daw tayong bibigyan ng impormasyon sakaling makatulak na ang Pangulo pa UAE. Pero ang tiniyak naman ni Yusek Claire ay tuloy ang biyahe ni PBBM. Sakaling ang mapunta na doon, ang pakay niya ay yung Trade and Defense Cooperation Agreements. Nandyan din para saksihan ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o yung CEPA at Memorandum of Understanding kaugnay naman sa defense cooperation ng Pilipinas at UAE. Sasama din ng Pangulo sa iba pang heads of states para naman talakayin yung mga usapin sa energy, water, financial matters, food at saka environment. Okay, of course, sa usapin ng impeachment laban kay PBBM, meron na bang sagot ang palasyo tungkol dito? Angela, ngayong tanghali lang sinabi nga ni Palace Press Officer Claire Castro na di umano may kumausap sa isang politiko ng mga miyembro ng DDS na nais nga daw na magsampa ng impeachment complaint. Mukhang sila daw ay mga miyembro nga ng DDS. Ang payo or mensahe ni Yusek Claire sa mga nagnanais daw na magsampa ng impeachment, bago daw magturo ng iba, tulungan muna raw yung idolo nila. Kasi yung impeachment complaint, hindi lang naman daw pang media lang yan. Pero kung si PBBM ang tatanungin, handa daw siya sa lahat ng pagkakataon dahil ginagalang niya yung konstitusyon. Kung hanapin naman daw sa kanya, butas o usapin dito nga sa 2026 ang Pangulo raw walang ninakaw. Hindi rin daw, siya rin daw ang nagpapaimbestiga dito naman sa anomalya sa flood control projects at ang Pangulo, sabi ni Castro, wala raw siyang Mary Grace Piatos. At meron din bang reaksyon ng palasyo dito sa isang opisyal ng AFP na nabalitaan na nag-withdraw daw ng suporta kay Pangulo? Angela, ipinauubayan na ng palasyo sa concerned government agencies yung investigasyon dito nga sa usapin ni Colonel Odi Mongaw. Ang malinaw daw, susundin daw yung due process at ipatutupad daw kung ano man yung nasa proseso nga at tamang batas kaugnay dito sa usapin or pag-withdraw nga ni Mongaw ng suporta para sa Pangulo. Pero yung recent development kasi si Mongaw ay sumuko na sa kanyang sa immediate supervisor niya. Julie, of course, usap-usapan din yung pagiging absent ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa kasal ng kanyang pamangkin mismo, si Ilocos Governor Matthew Manotoc sa beauty queen na si Jamie Herrel. Ano nga ba yung dahilan? Meron ba siyang sinabi tungkol dito? Angela, sa ngayon wala pang pahayagang palasyo tungkol dyan sa pagiging absent ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasal ng kanyang pamangkin na naging usap-usapan nga ngayon sa social media. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.